pagpapatuloy ng ating biyaheng totoo, dumako tayo sa Ilocos Sur, ang lalawigan na nagtala ng pinakamalaking porsyento ng populasyon na nangingibang bansa. At bagamat tinaguriang mga bagong bayani na nagdadala ng malaking kita sa bansa, nananatili pa ring isa sa pinakamahirap na sektor sa Pilipinas ang mga OFW. Narito ang biyaheng totoo ni Ian Cruz. Sa likas na kagandahan, sa natatanging mga tanawin, sa kulturang hinulma ng kasaysayan at kalikasan. Isa pa rin ang Ilocos Sur sa mga paboritong pasyalan ng bayan. Pero kung marami ang dumarating, may iba ring dumilisan. At marami sa kanila mula dito sa bayan ng Santa Catalina. Ang mga magagarang bahay sa Kaling ito halimbawa, dugot pawis ng pagsisikap at paghihirap ng mga Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Gaya ni Aling Minda. Bagamat graduate ng accountancy, nagtungo siyang Kuwait noong 1984 para maging domestic helper. Sa kagustuhan po na makaangat ng buhay po, para makatulong po sa mga magulang ko. Gusto ko rin makatulong sana sa mga kapatid ko. Ngunit ang pangarap na gininto ang buhay, natanso. Di pa nagtatagal sa trabaho, nadiskubring peke pala ang pasaporteng pinoseso ng kanyang ahensya. So nakulong ka nun? Nakulong po, sir. Akala ko mawawalan na ang katinuan, gano'n. Iyak ako ng iyak nun. Sa kabila ng mapait na karanasan, ang kanyang kapatid nagtrabaho pa rin sa Japan at ang kanyang anak ngayon nurse na sa Saudi Arabia. Kawalan ng trabaho. Kakulangan ng trabahong tugma sa kakayahan at pinag-aralan. Sweldong isa sa pinakamababa sa buong mundo. Higit sa lahat, kahirapan. Matitinding dahilan kung bakit maraming Pilipino pa rin ang nangingibang bansa. Sa kahirapan ng buhay, gusto nilang guminhawa ang kanilang kabuhayan at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, pamilya, at gumanda naman siguro ng kanilang lifestyle. Sa pinakahuling tala, ang Ilocos Sur ang probinsyang may pinakamalaking porsyento ng populasyon na nag-a-abroad. Malaki ang kanilang kontribusyon sa pambansang ekonomiya. Pero ang mga OFW, isa pa rin sa pinakamahirap na mga sektor sa ating lipunan. Si Edila, 3 beses nang nangingibang bansa. Hindi na nga guminhawa ang buhay, lagi pang bumabalik na bitbit ang mas malaking problema. Sa Singapore, walang nangyari. Kaya parang mas maganda na lang na hindi ako pumunta doon. Kaya ngayon may utang pa rin. Sa Hong Kong. Walang pakialam. Basta ma-serve ka sa kanila, yun lang. Walang para sa'yo? Pag walang natira, wala sa'yo. Sa amo ko, wala namang pakialam. At sa Kuwait, Palagi akong pinubuntalan, walang pagkain. Yung ito ko, hinaganon niya palagi. naghilom na ang mga sugat. Napawi na ang mga pangamba. Pero ang panahong nawala para makasama sana ang mga anak, hindi na maibabalik pa. Naisip ko yung mga anak ko lalo pag closing na, Mama, ako ang first honor. May medalya. Umiyak talaga ako. Gustong-gusto ko rin na ako rin mag-pen, sa mga medal nila. Masakit sa kaluban ko na hindi ko man lang nakita sila yung paglaki nila. Dalaga na sila. Ate Edith, may dala po ako ditong ballot box. Lahat po ng hilingan, mga magandang programa para po sa inyong mga OFW ay maisulat po ninyo. Dito po sa papel na ito. Sana po bigyan po ninyo kami ng pagkabuhayan. Yung mga anak naming OFW, bigyan ng scholarship. Sana po sa mga mahirap kagaya po, mabibigyan ng trabaho. Sino ang magsisilbing bayani ng mga bagong bayani? Ang sagot, marahil nasa kamay ng mga botante ngayong eleksyon. Ako si Ian Cruz. Ito ang aking biyaheng totoo.